kung ano man ito, na private sector na namamahala nito, tingin namin nagiging mabilis ang procurement process. Kung ano man ang kailangan para ma-improve yung passenger experience na modernize ang airport, tingin namin mas madali magagawa nito. At makakatulong ng gusto yung passenger service charge na yun. Paano approach natin? Saan services po natin pwedeng magamit yung increase na yun, sir, for the record? Remember, ito, going concern tayo dito. Di ba? Ang term natin dito ay 25 years. Diba? Initially, 15 years yan, extendable for another 10 years. Depende kung may papasa natin yung mga certain KPIs ng Senate ng pamahalaan. Kami naman, very confident na ma-limit namin yung mga expectations ng pamahalaan at matatapos namin itong 25 years na ito na stay na NAIA. Kung ito going concern, tuloy kailangan ang improvements na gagawin mo. Kasi may mga equipments dyan, talaga naman at some point tayo sisira yan eh. Kaya mo yung mga tao na kailangan natin dito, di ba? May mga manpower tayo dito, security, janitorial, yan, lahat na yan, yung mga gagamitin natin para ma-sustain ang operations dito sa linya. But sa bottom line, kailangan ma-improve natin ang passenger experience at mawala tayo sa listahan na sinasabing World Airport Singapore. Yes, sorry. Natawag po ba, the terminal fee is included in the airfare? Yes, yes. Ano ibig sabihin po ba, starting September 14, passengers should expect an adjustment on their airfare when they buy? Hindi dapat yung airfare kasi sa airline yun eh. Ano yung sabihin po? Sila nagseset na eh. Pero yung sabihin, naka-built-in na dun sa sinasama na yan. Pero, remember, dito sa ating mga passengers, may mga bumibili ng ticket almost a year in advance. Di ba? Normal yun eh. Di ba? Meron nagpaplano ng maaga na kanilang mga trip. Kung ikaw ay bumili ng ticket a year ago, 6 months ago, 3 months ago, kahit na gamitin mo yan, September 14 and beyond, yung old rate pa rin ang gagamitin mo. Kaya nga sinasabi na sa amin sa finance, nagkakalculate kami, uy, mag-i-improve na ang aming collection sa terminal fee dahil by effective September 14. Nung binalidate namin, challenge namin ang numbers ng finance, hindi totoo. Matatagalan pa bago namin ma-realize yung full benefits na sa increase of terminal fee kasi maraming bumili ng mga tickets prior to September 14 pero gagamitin nila after September 14. Pero yung mga mag-book starting September 14, Yun yun. Pag mag-book na sila, meron increase doon. Pero yung fare, eh sila call ng airline yun. Kasi kahit namin tumutumas yun eh. Ang airfare kasi, may revenue management yung airlines yun. Di ba may mga seasonalities na tinatawag. May peak months, di ba? Pagka peak months, i-expect mo malaki ang demand, di ba? So, nagtataas lang yung price ng tickets. Pagka naman mga lean months, mapapansin nyo, bakit nga sinasabing tumataas ang mga charges? Bakit yung may nag-o-offer pa ng piso pay? Bakit may nag-o-offer ng mga seat sales? Diba? Yung mga gano'n. So, yun ang sinasabing revenue management ng airlines. Kasi napakahalaga sa kanila na mag-improve yung load factor ng aeroplano. Kung halimbawa, aeroplano mo, 180 seats. Pagka ang load mo lamang ay 150, yung 30 seats na yun, revenue loss forever na yun. Hindi mo na ma-recover yun. Kaya kailangan talaga as much as possible, tuloy mo any additional peso that you can get, di ba? May additional revenue. Kaya sa lumipad, kasi napasyo yung seat na yun, di ba? Kailan lang yun. Discarte lang, may gagalitan kasi ng mga airlines natin. Alam na nila how to manage their airlines. Kaya naman, mapapansin nyo yung hassle-free local carriers dito. Very profitable. Very profitable. Pero sir, yung binabanggit nila na babayaran yung landing, take-off ng aeroplano, sa pasahero din kukunin yung bayan na yun. Kasi babayaran na yun. Lahat naman yan part ng operating expenses eh. Pag gawa ka ng financial statement ng airline, part ng operating expenses mo, yan take-off and landing fees. The same also with fuel. The same also with salaries ng mga pilots and crew. Part lahat ng operating expenses yan. Sir, pwede mo ba ibulong sa amin kung anong airline ang maraming utang hindi makabayad sa take-off and landing? In the past, may mga nababalita kami ng gano'n during the time of MIA.
merong nagde-delay lang naman. Nagde-delay. Pero ngayon, very proud kami to say na napakaganda ng cooperation between the airlines and the NIC. Talaga nagbabayad sila ng maayos. Kasi napakabisa pala ng access pass. Di ba? Pagka hindi ka kasi nagbayad ng ano, Wala kang access. maaari natin ibigyan ng access pass. Eh, kung wala kang access pass, paano makapag-walk ka eh? Di ba? So, nare-realize sila kung gaano kahalaga yung ito pa rin naman nila ang obligation nila sa NNIC at sa pamahalaan. Kaya pala. IGM, Sherry po sa SMNI. Diyan lang ko lang po sa September 14 maliban sa terminal fee, parking fee, o ano po, nasasabi niyo po ba yung mga specific na lahat yung tataas po? Lahat po ba halos tataas po? Pati po ba travel tax tataas po? Thank you. Wala akong balita doon sa travel tax na yun kasi ibang agency ang responsible for that. Pero wala kaming nababalita na increase on the travel tax. Pero halos lahat tataas pagdating na September. Kunti ko siya. Meron mga increases talaga. Meron regulated, non-regulated charges, meron mga increases. Pero doon sa Administrative Order number 1, kung mapapansin nyo kasi kayo, gagaling nyo eh. Sa investigative journalism, di ba? Tutusin nyo dyan na ma-check nyo na kung ano man ang rate na sineset sa ngayon, ang susunod na increase na yan, tulad ng passengers and discharge, take-off and landing, fees, isinig yan after 5 years. Nakaset na yan. Talagang wala kaming magagawa ron. Ang susunod na increase after this, 5 years from now. Susunod na naman ang increase after that 5 years period, another 5 years, hanggang sa matapos namin yung 25 years na session. Nakaset lahat. Kasi kumbaga kasahan na ang 25 years increase. Meron increase talaga. Patay na yan. Hindi naman, pero talagang kailangan. Kung talagang, remember dito naman, mayroong mga exempted naman dito eh, di ba? For one, yung mga OFWs, hindi naman kasama dito sa mga terminal fee na yan. At malaking component ng ating passenger count ay related dito sa OFWs. Kaya naman, tinan nyo, bukod doon na wala na silang binabayad sa terminal fee, pinagaganda pa natin ang serbisyo sa kanila. Napansin nyo naman siguro by this time, yung ating OFW lang, dito sa Terminal 3. Libre. Talagang full pack yun. At kahit lang yan, in the next few weeks, ay bubuksan na rin natin yung sa Terminal 1. Meron na rin tayong Libre kain sila dyan. libre lang. Libre ligo. Yung sa Terminal 3, meron kaming dinagdag na gano'n, may pahingahan, di ba? May mga kamaron, may masahihan doon, may shower facilities. Para may school naman siya. Wala tayong gagawa. Sir, yung- Modern day hero. Pero ang sabi nila sir, hindi kami ligtas sa bayad yan sa airport dahil mahal yung mahal yung pagkain, mahal yung parking, hindi na makakahatid yung mga pagkain. Magkano siya, yung nireklamo na. Hindi, yung parking na yun tataka ko bakit concern nila yan. Dahil naman mahilig din naman magpunta sa mga malls, di ba? Ang rate naman natin ng first 2 hours di ba talagang very reasonable. Kasi kung talaga ikaw naman ihahatid lamang doon, di ba? O susundin ka, wala namang reason para tumigil ka ng more than 2 hours di ba? Pero even sabihin mo ng 3 hours, 4 hours, very reasonable tayo ang rate natin. And then nakinig kami sa hiling ng mga passengers, yung legitimate passengers. Remember, nung una ay nabalita nyo, nag-increase tayo ng rates sa overnight parking, 1,200. Pero inamin namin sa inyo na yun ay conscious decision on our part. Kasi nga, napansin namin, ang dami-daming parking slots dito, di ba? Talagang sa study namin, walang reason para mapuno ito Bakit ba ang complaint ng mga passengers doon, meters and greeters, pag-ikot sila, wala silang makuha parking slot, di ba? So, ginawa namin, tutukan nga natin, tasan nga natin to 1,200. By surprise, after a few days, nabawasan. Ang luwag na ng ating parking spaces dito sa Terminal 3 for one, yung pala, ang gumagamit doon ay yung mga naglalaro siguro o mga bisita doon sa casino, sa mga condominium, sa mga hotel doon sa kabila. Oo. Nung tinaas natin, lumuwag na.
So ngayon, nakinig kami sa ating mga passengers sa kahilingan nila, binabaan na natin ang gusto to, naging 600, comparable natin sa mga rates dun sa mga nakapaligid sa atin dito. So yun, speaking of pakikinig dun sa mga passengers, yung side naman po ng stakeholders, I'd like to get your side naman. Willing pa ba tayong mag-set ng dialogue with them kasi ang kinakatwiran nila, hindi daw sila na-console dun sa pagtataas ng terminal fees. Yung consultation na yun, kung related na sa terminal fee, wala na kami magagawa ron kasi nga, sinet ng gobyerno yun eh, di ba? Ang kausap nila ron dapat ay gobyerno, hindi kami hindi ang NNIC. Kasi kung ano yung sinasabi ng pamahalaan, ng batas, yun lang ang susundin namin. Pero doon sa mga stakeholders, tuloy-tuloy naman ang dialogue namin. Tuloy-tuloy ang pakikipag-usap namin sa mga airlines, sa ground handlers, yung mga gano'n. At dahil dito sa mga dialogues na ito, mapapansin nyo alam mo, mine-measure ang performance ng airlines, ng airports, dun sa tinatawag na on-time performance. Yung bang meron kang naka-schedule na estimated time of departure, estimated time of arrival, binibigyan lang ng allowance siya ng 15 minutes. Anything beyond 15 minutes, considered na late na yun. At pagka late, lalong lumalaki ang problema natin sa airport. Kasi nga, congested na tayo, dapat on the dot, aalis yung aeroplano, aalis yung passengers na naghihintay din sa mga boarding gates. Dahil delayed ang flight nila, naghihintay sila roon. May kasunod ng flight dapat na nato. So, congested, di ba? Ngayon, dahil sa pakikipag-dialogue natin, tuloy-tuloy sa ground handlers, sa airlines, habang matutuwa kayo ang global standard ay 85% ang OTP. Sunod-sunod na araw na nagna 90, 91, 92% na tayo. Ang ganda. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na masyadong napipil ng mga passengers yung congestion. Imagine 35 million design capacity, mag-54 tayo, pero halos hindi maramdaman ng passengers yung congestion. Kasi nga, nakikipagtulungan na gusto ang airlines at mga ground handlers. GM, susugan ko lang yung tanong ni Gab. Ang pinadedeklara po ng mga grupo na yan sa Supreme Court na unconstitutional daw yung concession deal, naroon po bang legal na batayan? Alam mo, pagka ganyan legal ayaw mo mag-focus dyan kasi in our organization, meron naman legal department that is supposed to be responsible for that. So yung nabahala ron, ayaw mo mag-comment kasi nasa korte na Di ba, may tinatawag sila sa judice, di ba? So sila na lang ang mag-usap-usap doon. Basta ang focus namin dito ay tuloy-tuloy ma-improve ang passenger experience. Yun ang number one priority namin. Ang realidad naman, kahit ano naman ang gawin namin dito, hindi mo naman mapiplease lahat ng passengers. Di ba? Imposibleng mangyari yan. Hindi kasama sa expectations namin yan na ma-please ang lahat ng passengers. Pero kung ano ang kinakailangan para sa tingin namin ay mapaganda ang experience at mawala tayo sa listahan ng worst airports in the world. Yung bang at least in the next few months, masama lang tayo sa most improved airport in the world. Malaking ng karangalan Step by step process. Most improved muna, and then susunod, go. Di ba? Baka lalo pang maganda ang rating natin. Kasi pag pinakausap nga namin yung mga empleyado, halos lahat ng empleyado naman dito, siguro 92%. Galing din sa MIAA. Di ba? Sa observe namin yun di ba? Sabi ko sa kanila, tignan nyo, for the longest time na andyan kayo, hindi kayo sa bahay, tuwag kayo ng nakakilala nyo, pag nalaman na sa MIAA kayo nag-work, di ba parang nahihiya kayo pag binabagin na, ito worst airport in the world yan, di ba? Pero ngayon, hinihingi ko ang tulong nyo, di ba? Na yung malasakit, pagandahin natin to, kung may nakikita kayong problema, kayo lang magsabi para ma-address agad natin dito. Di ba? Pag napapanggit ng mga kasamahan nyo, kamag-anak nyo, di ba? Na maganda na ang tingin, ang impression sa airport natin, di ba? Kasi yan, din ang dinugulit sa inyo, di ba? So, tingin ko naman nararali natin ang gusto ang mga empleyado rito at nagiging masaya sila sa trabaho nila sa ngayon. Mataas ang moral ng mga empleyado. Sir, doon naman sa ano natin, sa anong preparation natin doon sa ASEAN?
Sa preparation natin sa ASEAN. tuloy-tuloy ang dialogue natin. Meron tayong committee na ginawa dito within NNIC, ganun din naman ang gobyerno. Diba? Including NIA, CAA, Police, tuloy-tuloy ang dialogue nila para yung ikot nila rito sa ating terminal dahil dun sa mga facilities na pwede bibitin. Kaya inaayos namin kung by next year yan, yung ating mga tinatawag na business class lounges, mga dignitaries lounge, kailangan yun eh. Ha? So, gagawin natin lahat yan. In fact, meron na tayong natapos sa Terminal 3 na dignitaries lounge. So, in the next few days, yung open na rin natin yun. And then, magkakaroon tayo ng terminal reassignment. Yung Terminal 1, magiging terminal yan for low-cost carriers. So, dyan malilipat ang international flights ng Cebu Pacific. Ang Terminal 1 naman para sa full-service carriers. So, dyan mapupunta ang Philippine Airlines. Saka yung ibang full-service carriers, mga Qatar, Etihad, Emirates. Kailan ito, sir? By tinitingnan namin yan by next year yan, mga July, August, mahalikan. Kasi So, ang ginagawa, Terminal 1 low cost. Terminal 1 low cost, Terminal 3 full service, international, private international. Kasi Terminal 3, dinesign naman talaga yan as international terminal. Ang Terminal 2, dinesign yan as purely domestic. Pero congested na congested na yun eh, di ba? So, magtatayo tayo ng Terminal 4, ang sabi ko kanina, saka yung Terminal 5, na puro domestic lang yun. So, with that, maaayos na natin ngayon pati yung placement ng mga business class lounges. So, iyan ang mamadaliin natin para mapakinabangan para sa ASEAN. Sabi. So magdaragdag kayo sir ng dignitaries lang para doon sa mga delegado. Meron na. Yung sa Terminal 3, meron na nga. Yun ang sineset up na ngayon. Siyempre, ang PAL, kung ikaw ang primary tenant ng Terminal 3, gusto mo magkaroon ka ng sarili mong lounge, di ba? So, magagamit din natin yan. Eh, ang ganda na sa kanilang lounge dito sa Terminal 1. So, tulong-tulong lang. So, Maayos natin lahat yan. So magkakaroon ulit ng paglilipat doon sa mga airlines sir, ng terminal. Yun nga, ang kailangan muna nating maayos, kaya minamadali natin yung paggawa ng Terminal 4. Ina-expect natin yan by July of next year, matatapos yun, Terminal 4. With that, maililipat na natin ang sabihin ko ng Cebu Pacific flights. Mailipat natin yung ibang domestic flights nila sa Terminal 2. Yung AirAsia naman, mailipat natin din dun sa Terminal 4 na natatapos. Ganun lang ang gagawin natin ito. Terminal 1, maglilipat naman tayo ng ibang flights sa Terminal 3. With that, maiaayos na natin ng maayos yung terminal reassignment by next year. Clarification lang sir. Yung Terminal 4 ilalagay doon sa PAL Cargo. Yung ang ICT, kasama yung PSI. Yun ang magiging Terminal Yun ang 4. Pero yung Terminal 4. dating Terminal 4, ano Wala na gagawin? talaga yun. Wala Kasi na yan. nabalitaan niyo naman yun nangyari. Yan, kwentuhan lang naman natin dito. Yan talaga, yun ang una naming pinagawa. In fact, inumpisa na demolition yan eh. At gusto namin matapos agad yan at nung contractors ang naging instruction ni RSA na gamitin para mabilis na matapos. Para magawa agad natin yung terminal reassignment. Walang insertion yan, sir. Wala. Pareha siya. Pareha siya, no? Abay nangyari, nabalita niyo siguro yun sa Jeju eh. Di ba? Jeju Air Incident na nagkaroon ng bird strike, tapos tumama, sa isang solid structure, patay yung mga museo. So, nakapigil RSA yan, kinek niya, lumalabas, yung palang ating Terminal 4, obstacle pala yun. Oo, nakalinya pala. Doon, di ba? Kaya kahit na nagasos na kami, nagagastos na sa initial demolition works, pinatigil ni Boss Ramon yung renovation. Kasi sabi niya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung
siya nagpa-renovate noon, and then magkakaroon ng aksidente. Yung pera, wala yan. Kikitain yan eh. Pababa, wala yan. So, ang nangyari, hanap kami ng peso, ng pinakamabilis na paraan para makapagpatayo tayo ng replacement terminal. Doon namin nakita itong international cargo terminal na to. So, by sabihin ng pinakamatagal na ang October 1, lilipat na ang PAL, yung cargo terminal na yun, doon sa may DHL area. So, may DHL area. Kasi naman, yung DHL doon, by December 31, lilipat naman sila doon sa another abandoned warehouse facility, yung cargo house. Ganun lang eh, unti-unti lang mapaikot na gano'n, maisa sa ayos natin yan. So, pag alis ng PAL doon, ma-umpisa na namin ang renovation nung magiging terminal 4 na yun. And then, paano na yung katabi ng PSI. GM, may mga nahuhuli pa rin kasi yung ABSI group ng mga overcharging taxi drivers